May biglang pagtigil dito 'no, yung pagtigil na parang nakakatatay ng pagkunot ng noo or ng kilay kind of thing 'no. Naku, huwag niyong kukunutin ang inyong kilay at ang inyong noo 'no dahil magkaka-wrinkles kayo. So nakikita ko dito na posibleng meron ditong biglaang paghinto kung saan may inis or may ah, irritable yung pakiramdam tayong nararamdaman. So alamin natin 'no. So, swords kasi is supposed to be communication. But the eight of swords energy is parang kayo 'to na hindi mo na ako magsasalita. Isipin ko muna kung ano yung dapat kong sabihin, 'yan 'no. Pero kung ano yung gusto mong sabihin, iniisip mo muna para maging klaro, malinaw with the sun. And I think this is something here about a relationship. You could be in a romantic relationship or you would be wanting to be inside this romantic relationship. And seeing a guy and seeing a woman right here, you could be connecting right now. And it looks like you two matches each other's energy. Okay, let us let us see what is the Eight of Swords all about. Can you please show me more details about this? Okay, let us. You could be connecting here with someone new. Pwedeng you are on the same page na like you both like each other pero posibleng hindi pa officialing kayo pero papunta na kayo dun 'no, parang, malapit na kayong maging officially na maging, nasa loob ng isang relationship 'no, love relationship 'no, or yung iba naman posibleng kayo na nito. Pero this is a fresh, feels like fresh connection right here, 'yan. Okay, kaso I think this is the problem. Let me finish laying all the energies first dito sa ating table before we, yeah, see, look at that. You know, you like this person, yeah, and this person here likes you too. But your main energy now at the heart of this reading is the Seven of Wands energy. Well, you have a point here, honey. You have a point. You also have here this Ace of Swords energy. Yeah, maganda talaga diretsahan na para malinaw, 'no, yung walang paligoy-ligoy pa. So, I think this is your energy, the Ace of Swords to the Moon card energy. Bottom of the deck, we've got right here the, oh, nice. So, hey there mga My Loves Collective. Hi po sa mga new subscribers. Hello, ako po si Yan. At sa mga pabalik-balik kong viewers, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. So kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. And if you're interested no doon sa ating hidden slash secret messages reading no na open pa rin po until now. Yan mga babes no, kung meron kayong person on your mind na wala kayong communication na, no, kahit na gaano pa yan katagal, no, aalamin natin, no, kung ano ba yung current niyang iniisip or view sa inyo ngayon, paano niyo ba kayo nakikita ngayon, ano ba yung feelings niya sa inyo ngayon kung meron man, no, or kung meron man siyang unspoken words or mga bagay na gustong sabihin sa inyo but can't tell you personally. That's what I'm also gonna find out, no? I'm gonna read that person's current energy using my own gift. So, yeah, no? Yan mga babes, if you're interested, you may inquire dito sa The High Priestess Tarot KR at gmail.com. The one that you're seeing sa ating screen. So, yeah, mga babes, no? Before we start this reading na mas i-dig in pa more, let me just muna
remind you, no, na wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. And of course, pwede niyo pong pagpalit-palitin yung roles if you want since this is general reading. At syempre, at the end of the day, do not forget that of course, you have your free will na pwede mong gamitin anytime, anywhere. So here, you like this person likes you too. No, kulang na lang talaga maging officially ng kayo kung hindi pa kayo. No, nagde-date na kayo nitong person na to, you're dating, and it looks like okay kami, compatible kami, tingin ko magwo-work kaming dalawa. Yan, no. And even naman sa inyo, pwedeng kayo na, bago-bago pa lang, fresh na fresh pa lang, parang bagong ahon ng mga babes no, na malunggay sa balding may tubig. No, ang inyong connection. So, nakikita ko dito nagsisimula pa lang dito at syempre nandiyan yung tinatawag nating adjust or pag-a-adjust, no. Okay naman siya, no, na nakikita mo naman na maganda yung personalidad niya, personality, behavior, characteristics, no, kaya pasado naman sa inyo. Kaya eto kayo, no, na, parang nagkakaroon kayo rito, no, ng energy na bigyan ko 'tong person na 'to ng chance, 'yan, no, na tingnan ko kung hanggang saan itong magiging connection namin. Sa ngayon, nag-e-enjoy ako, compatible kaming dalawa, you know. It looks like, no, na parang nagkakasundo kayo dito sa mga bagay, no. You feel that support. I'm getting that vibe. You feel that support coming from that person. Siguro pag may gusto kang gawin, very supportive siya. Or this person here gives you confidence, no, or adds up to your confidence, no, kaya mo yan, you know. May ganun, importante rin kasi yun sa'yo, no. So, maganda naman yung nakita ko rito, no. This person here, no, it gives you, no, binibigyan ka niya rito ng energy ng kinikilig ka, no, I'm seeing you skipping here, heartbeat, wherein kinikilig ka, no, and sometimes you were being mesmerized by this person's charm, yan, no, so posibleng good looking siya rito or charming, malakas yung appeal niya, no. So, nakikita ka dito mga babes, no, that this person here is approved sa inyo, no, kaso sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung nagiging problema dito, no? Kagaya nga sinabi ko, no, nagsisimula pa lang kasi kayo rito, fresh pa lang tong inyong connection, kaya maaring nasa pag-adjust pa kayo, no? So, ito lang talaga yung nakikita kong problema with the Six of Cups right here, no? Three of Wands right here, no? Kayo ito na ganito, no? Um, okay ba sa'yo dito tayo kumain dito sa Jollibee, masarap pagkain diyan, favorite ko yung amoy ng burger diyan. Sige tara kain tayo diyan, gusto ko rin kasing bumili ng Happy Meal, eh, para sa pamangkin ko, yun 'no, example lang 'to 'no, nagkakasundo kayo pagdating sa food, sige tara, gutom na rin ako, anong oras na, 1:00 na, oh, tapos 'di pa tayo nagla-lunch 'no. 'Yan 'no, ayun na umorder na ng pagkain 'no, andiyan na rin pagkain, umpo na kayo. Alam mo yung mga babes 'no, kayo ito 'no na ayan, eh, 'no, isusubo mo na yung ano, eh, 'no, yung spaghetti, 'di ba? Tapos bigla siya magbabanggit dito, eh, ito na yung problema, ano, magbabanggit siya dito ng tungkol sa kaniyang ex, 'no? At ang pagbabanggit niya tungkol sa ex niya dito ay posibleng may mga compliments doon, 'no? Walang halong parang paninira 'no or walang halong pagiging emosyonal rin, pero maaaring nababanggit niya yung ex niya rito 'no. Posibleng nagkukuwento siya or parang may nakikwento siya about sa kaniyang ex dito, 'no. So, hindi ko naman nakikita na sinasadya niya yun 'no, parang may mga bagay kasi sa paligid ninyo na posibleng bigla niyang naalala. So, parang parang dahil nagkukuwento siya, hindi niya napapansin na ayaw mo ng about topic tungkol sa ex, 'yan 'no. Kasi kayo 'to ng mga babes na naiirita kayo rito 'no. So ito kayo yung main energy ninyo with the Seven of Wands energy na parang, "Gutom ako kanina, eh, nawalan na ako ng gana. Ayoko na pala kumain, 'to na lang burger, amuyin ko na lang total busog na ako." Ano. Kasi ito mga babes 'no na kasi bago pa lang 'tong inyong connection 'no, minsan kasi may mga bagay na gusto ka na ginagawa sa loob ng koneksyon at may mga bagay ka rin na ayaw na ginagawa sa loob ng isang relasyon. So, maaaring hindi niyo pa napag-uusapan yun na kahit na anong topic about ex, off limits. Yan, no? Topic sa ex,
hindi pwede, no? So, dito nakikita ko na maganda 'tong naging energy mo rito with the Seven of Wands energy, Seven of Cups right here, no? Kasi dito malinaw mong diretsahan kasi ayaw mo ng paligoy-ligoy dito, eh, gusto mo straightforward, no? Kaya tatanong mo na rin 'to ng diretso habang nag-uumpisa pa lang ang maganda ninyong koneksyon, no? Teka, bakit mo ba laging binabanggit niyang ex mo or may naaalala ka about sa ex mo? 'Yan 'no, so maaaring ito ay hindi lang isang beses nangyari 'no, pero kasi parang yung iba sa inyo 'no, puwedeng nung una pinilampas mo lang 'no, pero parang napapansin mo, parang for the third time ito pa rin 'no, hindi niya napapansin. So very straightforward ka na 'no, or pangalawang beses na 'to na parang, um nababanggit mo yung ex mo pa rin sa'kin. Puwede bang malaman kung may feelings ka pa ba sa kanya? Nagugustuhan mo pa ba siya or gusto mong makipag-reconcile sa kanya, makipagbalikan sa kanya? Paano kung bigla siyang kumunik sa'yo? 'Yan. Diretsahang tanong 'no, hindi galing kay Tito Boy, kundi galing sa'yo, babe. Hindi ka man parte 'no, ng NBI 'no, or kung anumang mga ahensya na nag-iimbestiga, pero kayo ito nadiretsahan na mula sa taong ito, 'yan 'no. Well, ang isasagot niya sa inyo ay malinaw na hindi. Hindi ako makikipagbalikan sa ex ko kung siya man ay makipag-communicate sa'kin, wala, wala na akong feelings sa ex ko, 'yan 'no. So, bakit mo siya biglang naaalala? Kasi may mga bagay na kinukuwento niya sa'yo 'no, yun ay para sa kanya kino-consider na lang niya as memory. And siya ito na parang sabi ko nga sa inyo, walang emosyon na nakapaloob dun sa mga binabanggit niya sa'yo. Kunwari ganito, hindi niya naman binanggit na, "Yang spaghetti na yan favorite yan ng ex ko, eh." Hindi gano'n, parang nababanggit niya yung ex niya pero wala doon na emosyon. Ang ayaw mo lang is nababanggit pa rin yung ex, nakuha mo? Okay. So, Miss Yan, ang tanong ko na lang sa'yo, nakita mo ba diyan kung nagsisinungaling yang tao na yan, baka mamaya sinasabi niya lang sa'kin na ayaw niya makipagbalikan, pero deep inside gusto niya pala 'no. So nakikita ko rito mga babes 'no, that person here, kung sino man yung ka-connect ninyong fresh na fresh, honest siya. Ano, honest siya at itong pagiging honest na ito yung pinaka mga babes 'no, gusto niya sa isang relationship. So, never niyang gagawin na magsinungaling. So, nakita ko dito mga babes 'no na, nagpapakatotoo itong tao na 'to at never talaga niyang babalikan yung ex niya. Kung sakali mang makipagbalikan yun or magkita man sila, wala naman na talaga siyang feelings 'no. Ang person na 'to 'no, ay nakakita na sa inyo ng maliwanag na kasisilaw 'no, na new beginning. So, makakaasa kayo dito mga babes na itong tao na 'to 'no, naaalala niya lang talaga yung parang mga particular na yun 'no, kasi may pagkadetalyado din siya, eh. Ngayon yung mga bagay na shine-share niya sa'yo 'no, possible na nababanggit niya na na-involve din dun yung ex niya or whatever 'no. Parang ganito yan, eh, sino mga kasama mo nung birthday party? Ano yung mga kasama ko nung birthday party? Yung mama ko, yung ex ko dati, yung mga gano'n 'no. Detalyado kasi siya, eh, at tingin ko ganyan talaga siya magkuwento at ganyan din siya sa mga bagay na ginagawa niya kahit sa work, 'yan. So, wala kayong dapat ipag-alala. Ngayon na na-mention mo na rito 'no, na parang, "O kung gano'n naman pala, huwag mo na akong i-confuse. Simula ngayon, huwag ka na magbabanggit ng kahit na anong topic please kung gusto mo talaga mag-work itong ating relationship. Because I hate it whenever na yung person ko is bini-bring up nila yung anything, any memories, any moments about their ex. So, I like you, okay? Parang ikaw 'to na gusto kita and I want this connection to work. So, kahit ako hindi ako magbabanggit about my ex, 'yan 'no. Let's do it together, 'yan 'no. Parang may gano'n kayong sasabihin sa kanya 'no. Tsaka para maiwasan na rin ang misunderstanding sa pagitan nating dalawa at makabuo tayo dito 'no ng matibay na pundasyon para sa ating sinisimulang bagong relasyon, bagong koneksyon. Commitment ang parehas ninyong hanap niyan 'no. At nakikita ko rito na off limits ang mga topic na may kinalaman sa excess 'no, at nakikinig naman ito sa inyo na actually mag-a-apologize pa nga siya dito kasi hindi niya talaga napansin yun, dahil wala naman siyang binanggit dito na yung ex ko na minsan kong minahal. Walang mga gano'n 'no, like literally nababanggit niya lang yung ex niya pero walang nakapaloob na emosyon or anything na whatever 'no.
Pero dahil nga nababanggit niya pa rin yung ex niya, yun yung ayaw mo lang na marinig. And I think yun naman talaga yung gusto 'no, ng kahit na sinong nasa loob ng relationship or sisimulang bagong relationship. So nakita ko dito mga babes 'no, that with the 5 of Coins energy malinaw ito, gagawin natin ito 'no, at kung meron pa tayo na parang mapansin sa isa't isa, wag tayong mahiya, wag tayong mag-hesitate na banggitin ito para magawan natin ng paraan paano itong pag-uusapan ng maayos 'no. So with the Queen of Cups energy strength card right here, lumalabas kayo dito na understanding 'no, pero nakikita ko na yung pagka-understanding ninyo ay may kasama ring pagkamaldita o pagkamaldito rito, but in a good way. Kasi you're just protecting here 'no, yung possible na maging troublesome sa inyong connection or makaapekto sa inyong connection in the future. Kasi kung hindi mo siya sasabihan 'no, ng bagay na ayaw mo at palagi niya yung gagawin 'no, this is you, you will get irritated and then and so on and so forth na gano'n yung mararamdaman mo 'no. So it's not healthy for us starting relationship, isn't it, 'di ba? So ngayon, ito ay posibleng isa pa lamang 'no, sa mapag-uusapan ninyo 'no. So marami pa kayo ditong pag-uusapan pero nakikita ko na napaka-open ng communication ninyo 'no, at napaka-open din ng iyong partner 'no, para sa mga gusto mong sabihin or mangyari dito sa inyong connection. So yeah, malinaw. Off limits ang mga topics about exes 'no, at yun naman talaga ang isa sa dapat nating gawin rin sa loob ng isang relationship. So I think agree ako diyan sa inyo mga babes 'no. So yeah, keep it up and I'm seeing that this person here is a good listener and so you do. I'm seeing that the two of you malayo yung mararating ng inyong connection 'no, dahil parehas na nakikinig at parehas na marunong umintindi. So maraming salamat sa oras ninyo. Muli ako po si Yan, Sarah Love and Light. Annyeong.